Hello guys! So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang napakaganda na crossover ng GAC, ang GS4 Compact Crossover. Ang kapareho nito ng category ay Honda CR-V, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Geely Ascara, Tiggo 7 Pro. So, tignan natin guys. So sa harap, napakaganda, napakalapad. Mas malapad pa to kaysa sa ibang PPV. Extra large grille. Napakalaki ng GAC logo. Napaka-unique ng grille. Napakaganda ng headlights, ang angas. Projector LED. Napakaliwanag ng DRL. Tsaka sa ibaba na part ng headlight niya, yan yung turning signals niya. Pag umilaw yan, para yung jewelry. GAC Full LED technology. Napakaliwanag niyan guys, ang ganda ng projection. Napakalapad ng sasakyan na to guys, kaya napaka-spacious sa loob. Ventilated disc brakes, napaka-unique ng wheel design, madali pang linisin. Napakalapad ng side mirrors with turn signal indicator. Naka-LED rin yan. Maganda rin yung bintana niya, ang lapad. May chrome sa taas, tsaka lahat ng pillars naka-piano black. Kaya napaka-luxurious ng dating. Blacked out yung C and D pillars, kaya parang floating roof siya. Disc brakes din sa likod. Unique ang design ng wheels niya guys, at yung design niya is madaling linisin. Yan, parang pakpak na taillights. Napakaganda umilaw niyan guys pag gabi. Meron siyang rear fog lights. GS4 270T, 270 Nm of torque based sa China na standards. Napakalapad ng third brake light. Ang angas tignan kahit sa likuran. Kahit yung spoiler niya naka-piano black, kaya luxurious talaga tignan. Strong character lines sa gilid. So may minimal siya na black plastic cladding para pag tumalsik yung mga bato hindi tatama sa pintura. ASIN ultra large panoramic sunroof. Napakahaba niyan guys at napakalapad. Halos buong bubong niyan sunroof siya. Uy, may towel. Kakalinis ko lang kasi ng sasakyan. Napakaganda ng color niya. Benite gray. Benite gray. Tomato lang yan. So, yan yung kanyang exterior. Punta tayo sa interior. Ito talaga ang interior niya. Napakasosyal ng dating. Soft touch materials all around. So, leather, kahit yung door panels with red stitching. So, may pagka-sporty vibe siya. Pero ang sasakyan is, for me, is more on the comfortable side. Napaka-soft ng leather sa gilid, leather sa armrest. Ang speaker niya napakaganda, lalo na kapag Bluetooth yung ginamit mo, ang ganda. Unique yung design ng tweeters niya kasi nakaharap sa driver tsaka sa passenger, hindi siya sa A-pillar. So, steering wheel cover, tinahi ko lang yan. O, diba? Ang ganda.
So headlight leveler, vehicle stability assist, tsaka hill descent control. Meron din tong hill start assist guys. Ang ganda ng upuan, ang lambot. Perforated leather. Napaka-unique ng headrest niya guys. Parang cloak design. Yan. Wala kang makikita ang ganyang design sa ibang sasakyan. Ang maganda sa sasakyan ito, wala siyang ginayang ibang design. Unique talaga. Halata talaga na malapad yung sasakyan kasi ang center console ang lapad. Center armrest. So bottle holders, may bottle grip or cup holder grip. 6-speed ASIN automatic transmission. So meron din siyang infotainment controls on the left side. Malapit sa driver, manual mode, plus minus. Yan ay magagamit mo kapag naka sports mode ka. Ang ganda paglaruan ng sasakyan na to guys kapag naka sport mode. Ang ganda ng handling, matutuwa ka talaga. Nakakatuwa i-drive to guys. So 8-inch infotainment, instrument cluster with the digital display sa harap. Parang Subaru siya. Itong nagugustuhan ko kasi madaling basahin, naka-analog kasi ang speedometer tsaka tachometer. So punta tayo sa second row. Sa second row, same pa rin, soft touch, leather. Hindi tulad ng ibang sasakyan sa likod, hindi na siya soft touch. Ito soft touch pa rin. Napakalambot pa rin ng mga materials kahit sa door panel lang. Ang upuan, perforated pa rin, ang lambot. Kahit yung likuran ng first row, ang lambot. Yan o, makikita mo naka-cloak design yung upuan, yung headrest. Yan, ang lapad guys. Kita mo yung sunroof, hanggang doon siya sa itaas ng headrest ng second row. Ang haba talaga ng sunroof neto. With red stitching pa rin for sporty vibe. So sa second row merong center armrest with cup holders. Ang ganda ng upuan guys, kahit sa second row ang lambot. Huwag nyo lang pansinin ang gamit namin. Marami kasi kaming naiwang gamit dito. Pinidyo ko lang to kasi kakalinis ko lang. Kaya medyo maganda siya tignan. Pero marami kaming naiwan na gamit sa loob, kaya pasensya na guys. So foldable pala ang second row nito guys. Fold flat to. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan. Syempre with seat belts. Tsaka hindi umaharang yung seat belts niya pag finold mo siya. Yung sa ibang sasakyan kasi nakaharang Flat tunnel pala yan guys, kung mapapansin nyo, walang center tunnel yan, kaya very spacious. Yan. Oh, ang tindi. Napaka-spacious. May seat back pockets yan, both driver and front passenger. Okay, punta tayo sa cargo area. Cargo area, mabilis magbukas yung trunk guys. So 470 liters of cargo space. So mga 5 or 6 na very large
na luggage. All LED lahat ng ilaw guys, maliban lang sa reverse light. So, second row, same din. Marami lang kaming gamit. Ba't may welcome kit yan ng Iloilo Business Park? Ba, social ah. Okay. So, pinapakita ko guys na kahit isang kamay lang, pwedeng i-fold ang seats. Yan. Naka all black. Actually, dalawang options mo nito, two-tone or all black. Yung pinili namin all black kasi ang naalala ko dito parang Subaru eh. Yan. Yung style ng Subaru na all black with red stitching, same din sa Honda. Yan. Napaka-premium kasi tignan pag ganyan. So, yan. Para maging fold flat siya, itambol muna yung upuan. Then, i-fold ang sandalan. Yan. Kayang-kaya ng isang kamay. Yan. Fold flat talaga yan guys. As in flat. Kahit i-slide mo yung karga mo, didiretso yan. Oh, may tsinelas ko pa. So yan, napakadali lang. Alright. This video is brought to you by K&R Sumilo. Yan. O, ayos na. Madali lang ibalik. Yan. Ibalik lang natin itong seatbelt. Para ang umupo sa second row, hindi naman niya maramdaman na may masakit sa puwet niya. Ang pintuan pala niyan guys, mabigat. Kasi solid na solid. Kahit yung tunog pag sinara mo at binuksan mo, very chunky. Malakas, solid. Yan. Soft touch yan. Kahit yung dashboard, napakalambot niyan. Napakalambot ng leather. Tsaka ang ganda ng design ng dashboard niya. Napaka-seamless. Halos hindi mo mahalata eh. Kung asan yung air vent, asan yung speaker. Kasi napakaganda ng design. Integrated na. Very minimal lang yung piano block sa loob. Kaya hindi prone sa mga gas-gas tsaka fingerprints. Ventilated disc brakes. Yan, napakalapad ng sasakyan. Ito, solid disc brakes sa likuran. 17-inch aluminum alloy wheels. Yan o, yung ilaw niya sa loob, jewelry type siya, parang chandelier. Kulay yellow pero LED yan. Yan. Malakas maka-social eh. Parang chandelier type yung ilaw. Yan. Parang chandelier type. May sunglass holder. Ano bang ginagawa ko dyan? Ba't galaw ng galaw tong camera? Wala namang pinatutunguhan. Yan. In-start ko pala. Okay, so yan, in-start ko. Yan yung presentation niya pag binuksan. GAC motor.
8-inch infotainment touchscreen. So yan ang sunroof. Bubuksan natin yung glass. Thick mesh pala ang sunshade niyan, ang sunshade ng sunroof. Kaya kahit tirik na tirik yung araw, tanghaling tapat, hindi mo ramdam yung init kasi makapal yung sunshade. Tsaka yung sunroof parang may na siya, black, parang may privacy shade na siya na nandyan na mismo sa glass, kaya hindi tagos yung init. Yan, i-open natin pati yung glass. Ay, ba't ang tagal? Tagalan mo. Yan. Ganda. A-scene. Ang sunroof nito tsaka ang transmission is A-scene. Kasya kaming dalawa dyan ng asawa ko pag binuksan yan, yung sunroof na yan. Kahit na 6 feet ako, 5 feet ang asawa ko, kasyang kasya dyan. Guys, ihabol ko lang to. Sa door panel, yung controls ng doors tsaka windows niya naka-incline. Isa yan sa mga rason na pinili ko ang sasakyan na to, kasi pag naka-incline siya, based on my personal experience, hindi mo na kailangang yumuko ng todo para tignan yung mga controls.